Mga master, isa sa mga benepisyo ng pagtaas ng sahod ng mga government personnel or itong mga miyembro ng GSIS ay ang magiging pagtaas din ng kanilang matatanggap na pensyon. Mas mataas ang magiging pensyon kapag tumataas yung sahod. Ganito kasi yon. Ang computation ng atin pong pensyon galing sa GSIS ay nakadepende sa tinatawag na average monthly compensation. At ang average monthly compensation na yan ay nakadepende rin sa ating monthly basic salary sa loob ng 3 taon bago ang ating actual na retirement. So kung sakali po na tumataas yung sahod every year, ibig sabihin yan ay tumataas din every year ang magiging average monthly compensation mo. Sa pagtaas ng AMC na yan, ay tataas din ang magiging pensyon compared doon sa period kung kailan walang magiging increase. So, yun po ang isang magandang epekto ng pagtaas ng sahod. No, yung minsan, nung dati po kasi ay may mga tanong kung saan ang mas mabuting taasan, yung personal economic relief allowance ba or yung basic salary. Yung pera kasi kapag tataas yan, automatic, direct yung epekto. Tataas yung net pay mo, tataas yung purchasing power mo, o kaya ay pwede mong ma-loan para makapag-invest, o kaya ay kung saan mo gustong gamitin. Pero itong pagtaas ng sahod, medyo hindi ganun kalaki ang magiging pagtaas ng net take home pay dahil apektado yung deduction sa PhilHealth at GSIS at maging sa tax. Pero sa long run, yung pension na matatanggap mo sa GSIS, doon yung kaniyang magiging epekto. Mas mataas ang pensyon kung tumataas ang basic salary. So yun po yung isang magandang epekto nito pong pagkakaroon ng basic salary. Kaya yun po sa mga nagbabalak na mag-retire ay every year na hindi po kayo nagre-retiro, tumataas ang inyong magiging pensyon dahil po sa salary increase.